Akala ko ang Siyam-naput, Mustang GT ko na ang pinakamasamang kotse na nabili ko. Pero itong kotse na to, yata ang pinakamasama sa lahat ng nabili ko. May bitak ito sa ibabang bumper. May tama ng araw sa buong hood. Ayos pa naman ang mga gulong. Kumuupas na ang clear coat sa buong deck lid. Sobrang kupas, malabo at mahamog ang likurang bintana. Pero mas lumalala pa. Nagbabalat na ang door panel na to. Asbesto ba yon? Punit-punit at tinapalan ng tape ang mga upuan, pareho sila. Basag ang dash. Ang dumi ng manibela pero maganda pa rin ang takbo. Ito ay 1,999 BMW Z3 na may inline na 6 na silindro at 5-speed manual transmission. Isa ito sa pinakamaasahang sasakyan na nagawa, inline na 6 na silindro, manual na BMW, bago naging high-tech. Isa sa pinakamaasahang kotse na mabibili mo. At kahit na 27 taon na ito, astig pa rin ang itsura. Bago pa nagsimulang sakupin ng mga grills ang buong harapan ng kotse. Kita mo talaga ang pagbabago, dati maliit, ngayon halos kasing laki na ng buong hood at grill. At meron itong M-Sport na mga gulong at 70, 1,000 milya lang ang tinakbo. At sa video natin na yon, susubukan nating buhayin ulit itong 1,999 BMW Z3 Roadster. Mahirap ito. Ako nga pala si Flying Wheels. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Halos eksaktong araw ding yon, Abril 12, 2025, nagbid ako at napanalunan ko itong 1,999 BMW Z3. Kita mo ba kung ilang milya na? 74,000 milya. Binili ko ito bilang as-is ng $2,000 lang. Ang problema, lahat ng litrato ng kotse na ito ay kuha habang umuulan. Mukhang maganda ito sa mga litrato kapag basa. Sa kasamaang palad, pagdating nito sa shop ko, hindi ito kasing ganda ng itsura sa mga larawan. Hindi naman talaga maganda ang itsura nito. Makikita mo dito, medyo kumukupas na. Pero hindi pa yan ang itsura kapag tuyo ang kotse. Mas malala pa sa loob. Alam ko na kung anong papasukin ko pagdating sa loob. Proyekto talaga itong kotse. Pero dahil 74,000 milya lang ito, tingin ko masaya itong buhayin ulit. Matagal na mula nung huli akong nag-restore. Binili ko ito bilang red light, ibig sabihin as is. Pero maganda pa ang gulong. Kailangan ko pa itong ipadala mula New York, kaya nagdagdag pa ako ng 800 sa shipping at 400 sa bayarin. Ngayon, nagastos ko na sa kotse na ito mga 32,200 o 3,200. Pero ito ang akala kong itsura niya, na mas maganda kaysa sa totoong dumating. Maligayang pagdating sa Flying Wheels! Kakabili ko lang ng luma at sira-sirang Z3 nang hindi ko man lang nakita ng personal mula sa online dealer auction. May maikling deskripsyon at ilang larawan sila at mas maganda ito sa mga larawan. Kakauwi ko lang mula sa weekend kasama pamilya ko at nakapark na ito sa driveway. Salamat sa transporter mula Virginia. Hindi ko pa ito tinitingnan. Kung anong nakikita mo ngayon, ngayon ko rin unang nakita, kasama ang clear coat at natatanggal na door panel. Diyos ko, punit pa ang upuan. Manual transmission ito at 6 na silindro, kaya maganda talaga. Astig ang mga Z3 nung una silang lumabas. Sa video ngayon, susubukan nating buhayin ulit ang sasakyan ito. Kalimutan mo na ang mga Ferrari, kalimutan mo na ang mga Corvette, kalimutan mo na ang mga Lamborghini na nasa loob ng garahe na ito. Ito ang nagsimula ng channel natin. Ito ang tunay naming kinagigiliwan. Mga kotse na wala pang $3,000. O sige, 1,999 BMW Z3. Malinaw na may konting basa dito, kaya siguro tumutulo ang bubong. Dapat nandito ang susi. Tingnan natin. Wala. Ayan, hanap ko. Heto na, dito mismo. Subukan natin kung aandar. Nakaangat ang handbrake. Sana kayanin. Mukhang patay ang baterya. Naisip ko kung pwede natin i-jumpstart. Kung itutulak ko, dapat umandar ito. Sige, subukan natin. Ilagay ang camera dyan, tingnan kung matutulak ang lumang kotse. Naka-on na ang susi. Oo, tapos dito, tulungan ko siyang itulak. Sige na, sige na, sige na. Hindi siya umaandar. Wala akong nakuha. Sana mapatakbo ko to. Kasi nakakahiya naman. Nandito lang ang lumakong kotse sa gitna ng kalsada. Hindi ko man lang mapihit. Susubukan naming i-jumpstart ang kotse para umandar na at hindi na istorbo sa kalsada at sa kapitbahay. Tingnan mo rin kung gaano kalaki ang hood nito. Nandito ang ating inline 6-cylinder. Iko-connect ko na. Ngayon umaandar na ang kotse natin. Tingnan natin kung gumagana ang mga bintana. Gumagana ang mga bintana. Gumagana rin itong bintana. Oo, gumagana ang bintana. Gusto ko na may M-package na shifter boot at lever ito. Maayos ang takbo. Pwede bang asahan na gumagana ang AC? Naka-cold na siya, subukan natin.
Sa ngayon, hindi malamig. Mukhang wala tayong AC. Siguro ito ang AC. Hindi ko nire-recommenda na agad magmaneho nang hindi muna chine-check ang fluid o tire pressure ng kotse. Ako nga, hindi ko pa na-check mga fluid ng kotse na ito, pero ina-assume kong okay sila. Pupunta ako sa shop ko para iparada ito. Hindi tama yon. Dapat i-check mo muna lahat ng fluid bago ilabas para ipasya lang bagong kotse na kailangang ayusin. Ang astig sa kotse na to ay kung gaano kasimple gumana ang bubong. Kaya lever dito, lever doon, hilahin pa atras, baba na ang bubong. Nag-joyride ako sa isang convertible na BMW na nagkakahalaga ng $2,000. Oo, pangit siya. Oo, pangit siya. Oo, pangit talaga siya. Pero umaandar. Umaandar siya. Nakababa ang bubong at $2,000 lang. Wala nang tatalo dito. Gumagana ba ang radyo? Tingnan nga. Paano ito? Buksan. Ayan, gumagana. 72,000 milya na ang tinakbo. Naniniwala ba tayong puno ang tangke? Siguro mga $60 na yun ngayon. Para ako nanalo ng jackpot sa gasolina. Bumabukas na ang radyo. Sa palagay ko, kahit di ganong maganda ang kotse, sulit na ito sa $2,000. Pero may problema. Puno ang tangke, hindi tumataas ang temperatura. May kakaibang amoy, parang nag-overheat. Hindi ko sigurado dahil hindi gumagana ang temperature gauge. Sana hindi talaga nag-overheat ang kotse. Ilang minuto pa lang lumipas, pero dapat uminit na ito. Medyo kinakabahan ako. Kailangan ko lang magpalit ang ilaw para makapagpatuloy akong magmaneho. Pero bukod doon, maayos takbo niya. Maayos ang idle, walang misfire, mabilis ang acceleration at magandang handling. Matitibay talaga ang mga inline 6 cylinders na makinang ito kaya hindi ko inakalang magkakaproblema. Maayos ang clutch, swab ang transmission at hindi kumakalas ang cambio sa linkage. Solid din ang pakiramdam. Napansin ko lang ito dito, pero bukod doon, maayos ang takbo niya. Isa sa mga nakalimutan ko sa mga lumang BMW ay yung miles per gallon gauge. Kita mo, kapag inalis ko ang paa ko sa clutch, gagalaw yung maliit na karayom. Ipinapakita nito kadalasan ang average na miles per gallon habang nagmamaneho. Isa pa, mas maganda ang handling ng kotse na to kaysa sa $70,000 kong Ferrari 360. Mas maganda ang shifting, mas smooth. Sa totoo lang, mas ramdam ko ang lakas at pagiging maasahan nito. At halos pareho lang sila ng Ferrari ko. Tulad ng mga pindutan para sa bintana, nandito rin at nandito rin sa Ferrari ko. Yung mga knob, parehas na parehas ng mga knob sa Ferrari ko. Yung radyo, malamang pareho rin ng aftermarket na radyo na ikakabit ko sa Ferrari ko. At sa totoo lang, parang mas matibay ito. Hindi kasing dali masira kumpara sa Ferrari ko. Itong kotse na to, $2,000 lang ang binayad ko. Mas mababa pa sa 1/10 ng presyo ng Ferrari ko. Nakakabaliw isipin. Nakatago siya sa bagong bahay at garahe hanggang may oras kami para asikasuhin. Pangit ito. Pangit talaga yan. Sige, punta na tayo sa susunod na proyekto. Matetingga muna siya rito hanggang may oras kami. 1 taon na ang lumipas, marami nang nangyari. Lumipat ako mula sa inuupahan ko at bumili kami ng bahay sa auction. Inaayos ko pa rin ito ngayon. Tapos na ang pool namin, pero malaking trabaho rin yon. May dealer's license na rin ako. Nakahanap ako ng bagong pwesto para sa shop at nakahanap din ako na sana akin na lang ng isang napakalaking lupa kung saan ako nagrerenta ng espasyo para mag-imbak ng dagdag na mga sasakyan. Parang sobrang dami ng mga kotse. Yung BMW, matagal-tagal na rin nakatenga doon. Nakikinig din ako sa inyo at binabasa ko ang mga komento. Marami sa inyo ang gustong panoorin ang auction videos ko at umaasang makabili o makabenta rin gaya ng mga dealer. Marami ring sukang-suka na sa Facebook Marketplace. Kaya ako at ang isang kasama ko ay nakaisip ng solusyon. Gumawa kami ng auction platform para sa publiko at para sa mga dealer. Kung sawa ka na magbenta ng kotse sa dealer, binabarat sa trade-in, o pagod ka na sa Facebook Marketplace, subukan mo ang CarBlock. May app ito sa iOS at Google Play Store o bisitahin ang thecarblock.com para ilista ang sasakyan mo at pwedeng magbid dito ang mga dealer na tulad ko. Pwede mong iscan ang VIN, ilagay ang mileage, kumuha ng mga larawan at mga video, tapos mga katulad ko pwedeng magbid dito. Magtataas kami ng bid at ang pinakamataas ang mananalo sa kotse mo. Sila ang magbabayad kay CarBlock tapos si CarBlock ang magbabayad sa'yo. Simple lang, wala na ang kotse mo. Kung dealer ka, pwede kang bumili ng kotse direkta mula sa publiko gamit ang CarBlock. May link ako sa description kung gusto mong subukan. Punta na tayo sa shop ko at simulan na natin itong BMW makalipas ang 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ngayon, ang opisyal na araw na aayusin na natin ang kotse na ito. Sa wakas, mahigit 1 taon na. Binili ko ito, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Aayusin na natin ito. Maayos pa ang takbo. Dilinisin natin ito. Dalhin na natin ito sa post office. Kailangan natin ng oil alignment.
Habang nagmamaneho ako, paki-check online presyo ng dalawang bagong upuan dahil pangit na ang mga ito. Magkano kayang abutin para palitan ng mga upuang ito? Kasi parang madali lang naman tanggalin ang mga ito. Napansin ko nitong nakaraang 10 taon, parami ng parami at ngayon halos lahat ng magulang ay nagsasabi, gusto ko ng automatic para sa anak ko. Gusto ko na ang unang sasakyan nila ay automatic. Ayoko mag-drive sila ng manual. Dahil dito, sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon, kitang-kita na mas madalas nang gumagamit ng cellphone ang mga tao habang nagmamaneho. Alam ko ring may kamerang nakatutok sa akin habang nagmamaneho. Minsan din akong gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho at inaamin ko ang pagkakamali ko. Sinusubukan kong iwasan, pero kapag manual transmission ng kotse, hindi ko talaga kaya. Wala ka namang 3 kamay, isang kamay sa manibela, isa sa kambyo, isang paa sa clutch, isa pa sa gas o preno. Hindi mo talaga magagamit ang cellphone mo kapag manual transmission ang sasakyan. Kaya mas hindi ka nadidistract kapag manual ang gamit mo. Suportado ko talaga ito. Mas masaya at mas kontrolado mo ang sasakyan. Ngayon, halos lahat nagmamaneho na gamit ang cellphone kaya nadidistract sila. Pero ikaw hindi dahil manual transmission ang gamit mo. Ang galing. Sa tingin ko, dapat bumalik tayo sa ganito. Ganito gumagana ang mga gear natin. Meron tayong una, ang pangalawa ay pakaliwa at paatras. Ang neutral ay nasa gitna at ang ikatlo ay pasulong. Ang ikaapat naman ay mula sa neutral paatras. Kaya ang neutral ay laging nasa ikatlo at ikaapat na posisyon. Pagkatapos, mula sa neutral, pakanan at pasulong ang ikalima. Palaging bumabalik sa gitnang neutral. Kaya sandali, ilalagay ko sa ikalawang gear. Tapos, itutulak ko pakaliwa, hihilahin pa atras. Sige, ikaw naman ang magpalit ng gear. Nasa ikalawa na tayo. Apakan ng clutch, ilagay sa ikatlo na diretso lang pasulong. Oo, kusa na yan. Magpapabagal ulit ako. Kaya hila, pakaliwa pabalik. Ayan, ganyan. Kapag nasasanay ka na, titigil na tayo. Kaya dapat nasa una tayo, pakaliwa at pasulong. Tapos, pwede na tayong umalis at ayos na. Bibilisan ko, apak sa clutch, hila pakaliwa pabalik. Yan ang pangalawa. Mahalaga lang, malaman saan ilalagay ang diin. Kaya kung alam ko na una, pangalawa, laging pakaliwa, pasulong, pakaliwa, paatras. Pangatlo, walang diin, neutral, pang-apat. Panglima ay neutral, pakanan, pasulong. Paa sa preno at ang pagbitaw sa clutch ay kasanayang matututunan mo. Kailangan mo yang matutunan sa burol. Pero ngayon, nasa patag lang tayo, kaya dahan-dahan mong bitawan ng clutch hanggat kaya. Walang gas, tama? Masyado nang mabilis para apakan ng clutch. Pwede mo sanang nailigtas yun kung naapakan mo agad ang clutch. Sige, papalapit ka na sa stop sign. Apakan mo ang clutch. Ngayon, dahan-dahan kang umusad. Siguraduhin mong walang paparating. Ngayon, bitawan mo ang clutch. Kailangan mo itong pakawalan ng dahan-dahan. Kailangan dito ng pasensya. Ilang minuto ang lumipas. Tuloy lang. Ayos? Oo, sige, ulitin mo. Apak clutch sa liko, bilisan paglabas. Ngayon, gusto kong kumanan ka. Tapos dumiretso ka papunta sa stop sign. Gawin mo lahat ng pabaliktad. Yung kotse, halos 1 buwan nakatingga. Nag-start pa. Pero dahil sa paulit-ulit na pag-start at patay, naubos ang baterya. Ngayon, matututuhan mo ang part 2, jump starting. Paano mag-bump start o jump start ng kotse? Itutulak ko ito paatras para iwas trapiko. Para mag-bump o jump start ng manual transmission na mas mainam kaysa automatic, tanggalin ang emergency brake at gawin ito sa second gear. Kung paabante ako, kadalasan second gear ang gamit ko. Hindi first gear kasi mas mababa ang range ng first at mas mahirap itong i-bump start. Mas madali sa second o third gear dahil mas maluwag pumasok ang gear. Atras tayo na yon, kaya reverse muna. Alisin ang handbrake, itulak mo na ako. Tuloy lang, bilisan mo pa, atleta. Ginagawa ko na, Daddy. Laging naka-Birkenstocks. Tagumpay. Siguro, magpahinga muna tayo ngayon. Titingnan ko ang mga fluid ng sasakyan na to. Karaniwan, ito ang radiator ng karamihan sa mga sasakyan at may takip ito na sobrang umiinit. Huwag mong tanggalin yan kapag mainit ang kotse. Sa BMW, Audi at Mercedes, may reservoir sila. Mainit kapag ginawakan, kaya alam kong reservoir yan. Hindi ko yan tatanggalin na yon. May pressure yan at pwedeng sumabog, kaya ayaw mong matalsikan ng mainit at kumukulong-kulan sa balat.
Sige, ito naman ang brake fluid mo. Makikita mo rin na nakalagay dyan ang max. So max at min. Kapag mas mababa sa minimum line, masyadong mababa na yan. Kapag lampas sa max line, sobra na. May sensor dito na magsasabi kung mababa na, mag-iilaw yan. Kapag umilaw ang brake light, mababa na yan. Karaniwan, dilaw ang oil dipstick pero pula ito sa maraming German na kotse. Pula rin kadalasan ang transmission dipstick pero ito ang oil dipstick mo. Heto ang power steering fluid. Sa tingin ko, yan ang oil filter at yan naman ang oil cap. Tanggalin natin ang oil cap at tingnan ang loob ng takip. Hindi. Sige lang, tuloy mo lang. Iikot mo lang. Hilahin mo na pataas ngayon. Tingnan mo ang ilalim nito. Maputi ba? O parang gatas? O may basa ba ito? Magandang senyales yan. Sige, ang moisture sa makina ay umaakyat pataas hanggang oil cap. Kaya dun mo malalaman kung may tagas sa gasket o head gasket. Sige, pwede mo na ibalik yan. Ngayon, tanggalin mo ang oil dipstick at tingnan ang langis. Hilahin lang ang dipstick, huwag ikutin. Hindi natin alam kung kailan huling nahugot yan. May lock ba dyan? Minsan sa mga BMW, may lock sa gilid na humahawak dyan. Wala. Ayokong gawin yan. Kailangan lang ng konting lakas. Ayokong mabali ito. Kailangan ng lakas ng isang matanda. Hilahin mo yan palabas. Punasan mo muna. Tingnan mo mga guhit. Nakikita mo ba ang minimum at maximum? Iyan ang minimum at maximum mo. Ipasok hanggang pinakailalim, tapos ituloy mo. Hilahin palabas at ilagay agad sa basahan. Nasaan na tayo? Tama lang yan, nasa max line tayo. Ayos. Kumusta itsura? Amuyin mo? Amoy sunog ba o kakaiba? Ilagay sa araw. Mukha bang malinis o luma? Malinis pa, pero isawsaw ulit para sigurado. Kumusta itsura? Para sa akin, malinis talaga. Nasa guhit ba na akala natin kanina? Oo, ayos. Sige. Oo, pwede mo nang isaksak yan. Tapos na tayo. Kaya umorder ako ng mga pamalit na seat cover. At hindi lang basta generic na mga seat cover, kundi mismong BMW seat covers na kamukhang kamukha nito. Pareho talaga. Darating yon sa susunod na linggo. Gumagawa rin kami ng panibagong door panels kasi sobrang luma at marupok na, para mula sa karton naging malambot na hibla na lang. Ewan ko. Oo, lumang karton na lang talaga. Kaya sinusubukan naming ayusin ulit ang mga door panel na to. Kasi kapag hinila mo yung handle, natatanggal na lang agad sa door panel. Umaangat ito at lumalabas ang kulay brown sa ilalim na hindi maganda. Kailangan din naming ipapintura ang kotse dahil pangit na siya. Lumipas ang isang linggo. Naibalik na ang BMW at may bagong seat covers at pintura na. Kukuha pa ako ng takip ng manibela at takip ng hawakan ng handbrake. Halos tapos na ang kotse. Ihatid na natin si Chase sa eskwela. Ben Broski, salamat. Ayos, kaya bumalik na ang BMW. Gumamit siya ng base coat at clear coat. Nag-spray muna ng base coat sa kanilagyan ng clear coat. Karaniwan, ang murang pintura ay single stage lang, kasama na ang clear coat sa base coat. Noon, nagbabayad ako ng $300 para magpintura sa Mako nung nagsisimula pa lang ako. Mahigit 20 taon nang nakalipas. Ngayon, $700 na, pero maganda ang kinalabasan. $750 talaga ang nagastos ko. Gusto niya ng 850 pero inayos pa niya yung ilang UP. Medyo maputla lang dito sa parting ito. Kakaiba na iniwan niya ito sa labas, Parang may sunog nung gabing yon. Pininturahan niya ito tapos nagkasunog siya kaya may abo rito. Nakakagulat ang ginawa niya. Tapos may balahibo pa ng aso sa mga bago kong upuan. May parang mansa dito at balahibo ng aso. Kaya hindi ko alam kung inihatid niya yung kotse na kasama yung aso niya sa mga bago kong upuan. Siguro nga, may ilang parte pa. Makikita mo dito kung paano niya tinakpan ng tape ang mga bagay, kaya posible ring may natirang tape sa ibang parte ng kotse. Maganda naman ang pagkakatape niya. Siguro may tape rin dun sa isa. May tape pa rito. Hindi mo yata binuksan ang hood kaya di natanggal ang tape. Bubuksan natin na yon. Gusto mo bang gawin ito para sa akin? Tatanggalin natin ito, maganda ang pagkakatape. Sunod, itong lock ng pinto. sigurado ako na makakakita ka pa ng tape habang nililinis mo ito. Pero di naman malaking problema, may ilan lang ding nawawala. Kaya kung pupunta ka sa trunk, yung mga emblem na Z3 at 2.3 ay nasa trunk, sa tingin ko okay, nakalock. Kaya sa tingin ko, andun yung mga yon. Kukuha tayo ng double-sided tape para idikit yon. Yung grill, kupas na rin kaya ipapapintura ko na lang sa'yo ng itim. Sige, baka ipapapintura ko sa'yo ng itim yung grill tapos ilalagay natin ulit. Sa tingin ko, magiging astig ang itsura. Tapos itong mga gulong, kupas na lahat. Sa tingin ko, meron akong silver para dito. Baka ipapabalot ko ng tape sa'yo yung gulong, kaskasin ang rims, tapos pintura ng silver para gumanda. Oo, ayan na.
Siguradong papapinturahan ko ulit ito ng itim gamit ang satin black. Hugasan muna bago pinturahan. Yung chrome, hindi ko alam kung kailangan pa. May iba pa bang chrome dito? Dapat ba silver o itim na rin? Ano sa tingin mo? Pwede namang silver na lang ito. Linisin mo na lang, iwan nating chrome. Pinturahan ulit ng itim ang mga grill insert. Oo, nakita ko. Epoxy mo para maisara. Tapos pinturahan ulit ng satin black yung plaka at ikabit na rin. Linisin mo ang grill insert, pinturahan ng itim, linisin ang trim bezels, panatilihing chrome at ibalik lahat ng pyesa. Heto yung mga emblem dito, Z3 at 2.3, tapos bibigyan kita ng double-sided tape para dito. Unang gagawin mo, hugasan mo muna. Sige, hugasan mo yung buong kotse. Nag-drive siya mula Okeechobee at love bug season ngayon, kaya may love bug na agad sa harap ng bumper yung bagong pintura. Siguraduhin mong malinis ang basahan o washcloth ha. Bago pa ang pintura, kaya wala ni isang swirl mark o gasgas dyan. Siguraduhin mong malinis ang washcloth mo ha. Parang may overspray o alikabok sa windshield. Kung natatanggal naman, ayos. Baka kailangan mong razor blade para matanggal yan. May isa pa akong bagay na gusto ko talagang malaman. Nagvideo ako para sa isang produkto ng TikTok shop at dapat daw nitong linisin lahat ng oxidation sa headlights at pati na rin sa vinyl. Susubukan ko ito agad dahil curious ako. Sa tingin ko, gimmick lang ito, parang snake oil. Pero kung gumana, itong maruming top na ito. Pwedeng magmukhang maganda talaga, galing sa TikTok shop. Sabi nila gagana ito sa headlights, pero di ko alam kung pwede sa vinyl. Pabayaan natin. Mabilis talaga nilang ginawa ito. Grabe naman. Hindi. Kung gagana rin to sa mga headlight, ang dami nating oras na matitipid. Sige, wag mong ipapahid to sa pintura ha, pero ipapaspray ko sa'yo, kuskusin mo, tapos banlawan mo. Siguro matatanggal lang nito yung nasa ibabaw. Pwede nating i-polish at alisin ang grasa, tapos polish ulit. Di ko sure kung kakayurin nito ang vinyl, kaya mag-ingat ka para di mabutas. Wow! Mas maganda na agad. Alam na natin ngayon, mga 25 minuto na tayo sa video at maganda na ang kotse. May bagong pintura at bagong seat covers na. Medyo natutunan na ng anak ko kung paano mag-drive ng manual transmission at tumatakbo ng maayos ang kotse na to. Hindi ko inasahan ang kondisyon nito dahil sa mga litrato na pinagbabasehan ko. Mas maganda kasi basa ang kotse at kuha habang umuulan. Ayos lang, ganyan talaga. Ayoko ng video na lampas 25 minuto kaya puputulin ko na dito. Sa part 2, tatapusin na natin ang kotse. Ayusin ang mga rim at gulong. Marami pa tayong ayusin sa loob ng kotse. Mas malala pa ito kaysa sa labas. Mag-subscribe ka para sa part 2. Tatapusin natin ang kotse at susubukang ibenta para kumita. Magkano kaya ang kita natin? Nagbayad tayo ng 2,000, may auction fees, shipping, pintura at interior pa. Magkano kaya natin mabebenta at ano ang halaga ng kotse? Magkano kaya ang halaga ng isang Siyam na pito BMW Z3 na may 74,000 milya? Sabihin nyo sa akin sa comments. Kita-kits tayo sa part 2. Salamat sa panonood, salamat sa suporta nyo. Palagi kita-kits ulit. Paalam.